Try mo ito, do. Diba? Swap kami ngayon yung kanyang Aerox 2024 sa ating 2023 Honda CB 650R Black Edition. Racing boy na suspension na siya. Pati sa harap, naka-JBT na siya. Yan, lakas niyan. Ito yung busina. Try mo, sir. Busina. Parang truck. Parang truck ng basura. Hi mga katingin, today magdi-deliver tayo nito 2023 Honda CB 650R Black Edition. Siyempre, all black din yung forma natin. Naka-black jacket tayo, sec jacket, tsaka sec gloves. Oh, kita nyo naman yung odo na ito, 1,200 lang tinakbo. Fresh na fresh. Tsaka na, may quick shifter na pala to, kalimutan ko. Ayun o, may quick shifter na, Honda quick shifter. Pero upshift lang siya kasi meron pa siyang total cable. Hindi pa siya ride by wire. Hindi pa siya kagaya ng bagong CB. Pero marami pa rin kagandahan sa CB na to kasi yung forma niya mas retro feel, mas edgy, mas maraming kanto. Bilog yung headlight kasi yung latest ngayon hindi na siya bilog. So meron pa rin mga fan. Itong CB na to, naka-grip puppies na hand grips kaya mataba at malambot. Na-absorb niya yung vibration. Ayun, may quick shifter eh, no? Ngayon on the way tayo sa Greenfield sa Mandaluyong. Taga doon kasi yung buyer natin. And nag-request siya na deliver na lang daw. And pumayag naman tayo kasi pauwi naman. Meron tayong gagamiting motor kasi swap to. Swap sa scooter. Ang scooter niya lang naman is Aerox version 2 na 900 km odo, di ba? Fresh na fresh at marami may gusto nun. Marami naghahanap nun sa panahon ngayon. Mabenta ang Aerox kasi nga ginagamit sa racing tsaka yung mga circuit concept, yung mga pinapormahan, di ba? Excited ako sa ating transaction. Sarap din talaga gamitin ang CB na to. Tapos naka-stock exhaust to pero kinalkal. Nilakayan yung butas nung tip kaya meron siyang tunog kahit papaano. Okay na rin. And then ngayon binawasan ko yung gain ng mic natin, -2. Kasi nakaraan sobrang lakas ng gain. Pero hopefully ito maganda na yung timpla. Kasi pag masyado naman mahina yung gain, na-experience ko naman ang hina naman ng ambient noise. Kumbaga yung tunog ng makina, tunog ng exhaust, kapiligiran masyado naman tahimik. Pangit din, di rin maganda sobrang tahimik. Maganda pa rin nafe-feel nyo kung ano yung naririnig ng rider, diba? For the experience nga eh, diba? Parang nakaupo ka lang pero parang ikaw na yung nagra-ride. Yun yung maganda experience sa motovlogging, binibigay ng motovlogging. So ngayon, traffic test tayo dahil lagi namang traffic. Monday kasi ngayon. Woo! Sarap na may quick shifter. Talagang sa mga may big bike dyan, this is a must na accessory na ipapalagay nyo sa motor nyo. Hindi sayang pera nyo. Diba? Doon sa mga walang alam na kung may available, pwede ka magpasadya. Kay Gaspoholic, message nyo na siya sa Facebook, Gaspoholic. Kahit anong motor kaya nilang paggawa ng custom quick shifter. Kaya yung 450 MT natin, isa tayo sa pinakaunang nagkaroon ng quick shifter, I think worldwide. Pero meron na naman silang ginagawa dati pa for 450 SR and 450 NK. Pero iba yung quick shifter ni MT kasi iba yung pwesto nung paa niya, nung foot peg. Kaya custom talaga para sa kanya. So iniisip ko kung mag-EDSA tayo, baka traffic eh. As always naman diba sa EDSA. Kaya nang sa EDSA kasi walang stoplight. Mabilis din ang biyahe. Pwede rin tayo mag C5. Siyempre inline 4 for the win. Ayan oh, ito yung nakakaswap natin. Same color. Yung para siyang pearl white na medyo semi-matte. And syempre, kung meron kayong Aerox dyan, gusto nyo maging unique, andyan po yung Magic Boy Philippines para sa Magic Boy Malaysia fairings quality dahil made in Malaysia at may fairings pa at nag-commercial pa, no? So ganito kasarap ang naka-naked bike. Para ka lang naka-scooter. Chill na chill lang, hindi ka nape-pressure sa kanya. So ito yung buhay na
delivery rider, buhay na buy and seller ng motor. Di-deliver tayo ng motor. Pero masaya naman kasi nagra-ride ka naman, nakakapag-motor ka, nakakapag-ride ka, nakakapag-enjoy and relax ka. Kumikita ka pa. Kakaibang trabaho natin. Mahilig kasi tayo sa motor, mahilig tayo sa big bike. Kaya ito, dito tayo bumagsak after pandemic. Ito na yung napili nating career. Tapos yung pagiging familiarity natin sa Metro Manila, kalsada ng Metro Manila. Familiarity sa pagra-ride ng big bike. Lahat yan, nagagamit natin ngayon sa pag-deliver ng big bike. Basta naman sunod ka lang sa traffic rules. Nare-reminisce ko yung Super 4. Yan, nagkaroon kasi tayo ng CP400 na Super 4. Yun actually first big bike natin eh. Pero yung tunog doon sobrang ganda. Isa sa pinakamagandang tunog sa lahat ng big bike na nagamit ko at napakinggan ko. Sumisipa. Woo! Sarap magwalwal para ka naka ZX4R. Screamer din kasi siya. Hopefully mas maganda-ganda rito kaysa sa EDSA. Hindi ko sigurado. Hindi na kasi ako masyadong naggagagala ng hapon. Mas marami kasi yung time na nag-aalaga tayo ng anak. Kaysa lumalabas. Kaya naging taong bahay tayo, no? Minsan naninibago ako pag nasa labas eh. Dahil bira na nga tayo lumalabas. Ganda rin talaga ng hatak ng CB. Very responsive. Walang delay yung throttle, no? Kasi yung technology nito before pa yata magkaroon ng Euro 5. So kagandahan nun, mas responsive ang throttle. Hindi kagaya ng mga may Euro 5 na medyo may delay. So kailangan iparimap mo para matanggal yung delay. Gusto mo ng enjoyment talaga eh, no? Pure riding enjoyment. Pure riding pleasure. Na sobrang sarap sa karamdam na makapag-drive ng big bike, no? Sobrang blessing. It's a blessing na makapag-drive ng ganitong mga big bike. Thank you Lord. Na dati pinapangarap ko lang na hindi ko magawa-gawa dahil nga napakamahal. Diba? Pagiging driver sa Pilipinas, kailangan naka-lookout ka sa mga sasakyan at the same time lookout din sa mga lubak. Dahil pag minalas-malas, tatalsik ka dyan or masira yung mags mo. Ang bilis lang ng biyahe, walang traffic pala dito. I think pwede na tayo dito sa kanan. Hula ko lang ah. Papuntang kasi ito eh, papuntang Pasig eh. Pwede na tayo dito eh. Pasig na pala tayo. Papuntang Shaw Boulevard yata na to eh. Dito yung mga dito pala yung may mga pahingahan pag napagod ka. Pwede kang magpahinga dito. Pero kailangan ko tubig. Ang init. Kailangan natin mag-stop over muna. Estimated time natin, bali inabot lang tayo ng mga alis tayo sa bahay. Mga 2:30. Dating tayo ng 3:20. So mga almost 1 hour din. So ito na, Greenfield District. Ito na yata yan. Kagandaan ng mga middleweight na big bike. Hindi siya ganun kainit sa traffic. So wala ba akong nararamdaman ng init mula sa makina niya. Pahinga muna tayo dito. Stop over muna. May Alphamart. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, exhaust natin. Ayan, di ba? Nilakihan yung butas dyan. Pero nandun pa rin yung collector niya sa loob. Tsaka black edition, all black. Yung coil black. Itong engine usually bronze to eh. Ito black lahat. Pati yung fork black, everything is black. Yan, kulang na lang yung may-ari may black eye. So yun, nakapag water break na tayo. Konting merienda. Meron ng energy ulit. And ngayon nakakonect tayo sa Cardo, sa intercom, para hindi tayo maligaw. Mahirap maligaw eh. Kasi may nagsuggest sa akin mag-waste daw ako using intercom. Kasi nga usually wala akong cellphone holder sa mga ginagamit na motor, di ba? Mayroon tayong intercom. Para hindi na tayo maligaw, no? Lagi tayo naliligaw eh. Yan, kung naalala nyo dati, bumili tayo ng MT-10, doon natin binili yun, MT-10 SP. I think same condo sila nung nabili natin ng MT-10 SP. And R6 na block natin, dito rin galing. What a coincidence, no? Ito nga.
Ayun, kasama natin si Sir Pay. Yan, isang subscriber natin. And mag-swap kami ngayon. May itong remote. Swap kami ngayon. Yung kanyang Aerox 2024 sa ating 2023 Honda CB 650R Black Edition. So, turo natin kay Sir Pay. Bali, Sir Pay, first big bike mo to. Yeah, first big bike ni Sir Pay. Pag-operate, dito yung kill switch, tapos dito yung gold runway, auxiliary light. Press mo yan. Pag nag-blue, pitin mo lang para dimmable siya eh. So, pagka di na siya magbabago, maximum na yun. Tapos pwede mo siyang ulipat yung orientation niya. Kasi right now, parang medyo naka-narrow, so pwede mo ibuka ng konti. Pagka gusto mo ng blinker mode, strobe light, ayan. Hold mo lang siya na matagal. Pero syempre, di maganda gamitin yun. para alam mo lang yung function niya. Yeah. Tapos press mo lang ulit pag gusto mong bumalik sa dati. Papatayin mo siya, press mo lang ulit. Okay, tapos ito hazard, busina, signal light. Ito yung traction control niya. So makikita mo dito yan. Pagka pinress mo to, ilaw yan. Tapos yun lang, dito yung fuel gauge, indicator, gear indicator, RPM. Ito yung temperature, odo. Yan, clock. So ito yung selector pag gusto mo malaman yung mga functions ng indicator niya. Yan, so ito okay lang cold start. Yan. Pero right now naka 2 bars na yan, pwede nang gamitin yan. Try mo sir, rev mo. Diba? Tapos, may tuloy na siya kasi nilakihan yung butas nilakihan. Pag modified na yung stock niya. Try mo ito, Diba? At paano, rin, pwede nang di palitan. Pero kung gusto mo ng weight reduction, mas maganda papalitan. Pag gusto mong gumaan. Meron nabibiling full system, tapos papili ka na ng canister na carbon para magaan talaga. Pero mas maingay yun, sobrang ingay. At depende sa'yo kung... Oo nga eh. Kasi minsan nakakainis din. Pag sa ulo, pag sobrang ingay. Maganda rito, naka-Denali sound bomb. Made in Italy. Yan. Lakas niyan. Ito yung busina. Try mo sir. Busina. Parang truck. Parang truck ng basura. Ayun. Tapos integrated tail light. Dito yung signal light niya. Tumulong ka. Ayun. Naka-relay na rin siya, kaya mabagal yung relay. Yan. Kasi pag di naka-relay, mabilis yung blinking eh. So yun sir. Mo na. Gusto mo ikot dito? Hindi na. Okay na yan. Ikot. Ito naman yung kay sir. Ay naka-racing boy na suspension na siya. Pati sa harap, naka-JBT na rin. Naka-JBT suspension na rin sa harap. Bagong bago. Nakbo na to, 911. Yan, first owner si sir. Yun pala yung sticker niyan, yung Aerox S. Kasi nakuha natin dati, wala na sticker, tinanggal na to eh. Ito, kompleto pa yung decals niya. Goods, naka-full tank pa. Tanong ko sir, bakit pala ito napili mo? Hindi muna sport bike, para friendly muna sa likod, tsaka na sport bike. In the future, gusto mo na rin mag-sport bike? Yes sir. Sa mayayain sir, ayaw niya masyado magpa-interview. So ito na ang ating nakaswap, newly acquired. Ganda ng suspension, parang titanium yung forks niya. Yung inner tube niya. Sir Pay, thank you. Thank you. Thank you. Ito na. Sarap all stock. All stock na Aerox. Yun, smooth. I think mas maganda balik tayo ng C5. Hirap sumingit sa EDSA. Diba? Dito na tayo. Malapit na rin mag rush hour pala. Going 5 PM na. Sarap ng all stock. Smooth na smooth. Walang vibration. Sarap din talaga ng mga Aerox. Sino ba dito mga fan ng Yamaha Aerox? So yung kulay ganda ng kulay nito. Dito yata ako nang galing kanina eh. Hindi ko na maalala. Saan ako nang galing? Tama, dito nga. Maraming pahingahan. Diba? Tapos diba tayo? Hindi. Diba pa-check-in na pala yan. Dito pala tayo. Ayun. Diba? From big bike to scooter real quick. Downhill malala. Wow! Ang ganda ng naka-suspension. Upgrade. May shoutout kay kuya naka-Vespa. Ganda ng puan niya. May sandalan. Ang kapal eh. May sandalan yung pasahero. Siyempre, from here, mag-u-turn na tayo. Pan-norte. Pan-north. So, napakasarap din naka-scooter talaga sa Metro Manila. Lalo sa panahon ngayon, napaka-traffic, di ba? Siguro kailangan suspension natin, kailangan matono. Parang may wrong wobble eh. Ayun o.
Mababol konti. So yun mga katingin, dito tayo ngayon sa Ducati, Manila sa Katipunan. Kaya lang nahiya ako dumaan. Kasi naka-Aerox lang ako eh. Sana di pa tayo bibili. Pero magbibideo sana tayo sa loob. Vlog sana tayo. Kaya lang, ayun, busy sila ngayon. Marami nag-uusap dun sa paligid ng B4S na 2025. Kasama si Boss Toti andon. So nahiya naman ako mang istorbo pa. Ayun. So maybe some other time na lang. Total, andyan lang naman yan. Hindi naman aalis yan. So babalik tayo. Promise. Malay mo, pagbalik natin sa mama. Joke lang.